something na kawawa yung mga biktima ng extrajudicial killings. Sa kabilang kwarto yan. That's why I asked him. Tinanong ko po siya, sabi, you always asking kawawa yung biktima ng extrajudicial killings. Paano naman yung biktima ng mga adik? Deserve ba nila na mamatay sila yung mga bata? Tinanong ko po yan. Kaya that's why, tatanong ko po sa inyo kung ano talaga ang punto ng Atty. Volpe. Bakit always saying extrajudicial killings, kawawa yung mga biktima? Paano naman yung mga bata? Deserve ba nila? Kire-rip sila ng mga adik? Commission, comment naman po sir. Yung sinasabi nilang extrajudicial killing na yan, actually, hindi naman totoo yan. Yung mga namamatay o napatay, lumaban sila, inkwentro po yun. Diba? Maliwanag naman ng policy ni PRD nung araw. Kung matatandaan niyo, yung pinaka-isang sensational kaso nung sinasabi nilang pinatay, yung Gian. Oh, Gian. Yan ang natural. Ang totoo po niyan, diba? Hindi sanction ni PRD, hindi pinapayagan. Nakakulong yung mga pulis. Convicted po sila. Diba? Kaya, kung babalansihin natin, diba? Human rights. Ako po, galing din ako sa lawyer din ako ng human rights yung araw. Diba? Hanggang ngayon, siyempre, pagtatanggol natin yung karapatan ng tao. Diba? Unang pinapatay si PRRD, diba? Na dahil suspected ka lang, suspect ka, kaya lang tinutugis ka ng pulis, lumaban ka, kaya ka napatay. Pero ilan pa yung mga biktima ng mga adik na yan bago sila napatay? Di ba? Kaya tama lang, hanggang ngayon, di ba? Tama lang. Dapat tuloy-tuloy yung kampanya laban sa illegal na droga. Basta maliwanag ng policy, susunod lang sa due process. Di ba? May due process. Additional lang po dun sa sinabi ni Atty. Sa akin po yung personal experience ko to, no? Nakikita ko. Kasi I'm from Mandaluyong po. Kasama po sa Quezon Hotel. Yung mga na-biktima na yun, kasi yung tingin ng attorney na yun, parang masyado makitid. Diba? Ang tinitingnan niya lang yung side nung napatay. Pero yung isang tao na napatay, di ba? Pero hindi niya nakikita kung ano yung effect, yung bad effect nung ginawa ng isang tao na yun. Yung isang tao na yun, 10 tao ang kasama niya sa pamilya o sa kapitbahay na naapektuhan niya. Kaya ako mismo, personally, sabi ko, doon sa mga namamatay, nakita ko eh. Ano ba, fresh with dugo. Mag-observe ka doon sa situation, doon sa nangyari. Marami kang maririnig, buti na lang, namatay na yan. The point is, hindi tayo natutuwa na, di ba? Pero, yung realidad na namatay yung tao, mas maraming natutuwa. Bakit? Kasi nga, matitigil na yung ginagawa niyang kalokohan, yung malaking effect, yung ginagawa niya, di ba? So, ako, pabor ako sa ganon. Pero, hindi po yan inutos ng ating mga presidente during that time. Kasi actually yung na-observe ko nun eh. Di ba? Walang utos dun sa taas. Talagang gago lang talaga yung tao na yon. Noon, matutuwa kung sino yung kapamilya, kung sino yung na biktima ng tao na yon. Yun lang po. Question pa po from media lovers. Despite po na ang Philippine government ay nag-withdrawal ng tribunals, noong isang araw sa brigada po ay nag-urge si Congressman Abante ng travel aid sa mga witnesses. Pero nung nangyari po yung kaso na inihain nila yung war against drugs, ay marami pong lumabas na yung mga pictures na pinapakita ng mga witnesses, marami pong mga OFW na nagre-reklamo na yung mga pinagawa kanilang mga photos ay mga pictures po nila. At marami din pong mga lumabas sa social media
na yung mga namatay na iba ay hindi nangyari nung panahon ng drug war. So, ano pong comment nyo doon? Paano po, sa likod po na may allegation na hindi po sila, yung mga nandun na sinasabing namatay, ano pong may kukomento nyo doon sa pag-urge ni Abante na magbigay ng travel aid sa mga witnesses na ito kung hindi, ilan sa mga iyon ay hindi naman po legit na namatay. Thank you. Okay. Actually, wala sa control natin yung usapin na bibigyan ba ng panggastos o pamasahe para pumunta sa Gahey. Diba? Alam naman natin na ang may pakanang lahat nito ay gobyerno. So, susuportahan nila yan kahit na hindi totoo na yung mga pupunta roon ay hindi naman talaga kamag-anak ng sinasabing biktima ng drug war. In fact, tama po ang sinabi ninyo. Di ba? Iilan lang naman talaga yung namatay tungkol sa kampanya laban sa droga. Problema nila, pinagsama-sama nila lahat ng kriminal na napatay. Yung sila nagpatayan, dumami yung bilang. Kaya kung ang tanong, dapat ba? Well, dapat hindi. Pero wala sa control natin, wala tayo sa posisyon na magpigilan yan sapagkat gobyerno yung gagastos diyan sa mga witnesses na yan, whether magsasabi ng totoo o kasinungalingan. Ganun ang sitwasyon niya. Thank you. Question po. Good morning po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gusto ko lang pong itanong sa inyong apat, especially the representative coming from BARM. I'm also belong to the BARM. I'm from Lano del Sur. Gusto ko lang pong itanong sa inyo kung ano pong magiging komento nyo sa mga pinapalabas ng mga iba't ibang universidad dito sa National Capital Region and also sa mga bishop, mga Catholic bishop and different churches sa ating bansa na parang lumalabas na sabihin na natin na they are against Vice President Inday Sara Duterte to be the next president of the Philippines. Maraming salamat po. Maraming salamat din sa kapalitan. Well, hindi naman po siguro lahat. No? Kasi may mga nakakausap din tayo na naiintindihan nila yung situation. Pero yung yung sinasabi nating selective outreach nila, yung galit nila sa mga Duterte, madadamay lang si VP Inday Sara. Yung reasons nila, no? However, kumbaga, they have their own way of looking at things. So, malalim po ito na consciousness na minsan kasi pag taga Mindanao ka, ibang tingin sa'yo ng taga Luzon. Diba? Well, with all due respect po sa mga kaibigan natin, mga kasamahan natin sa Luzon, especially sa Metro Manila. Na sometimes parang merong anong tawag dito, yung prejudice. Kasi, Bisaya, no one believed na maging presidente si President Duterte, si Tatay Digong. And ngayon, ang kanyang daughter, the only vice president, no? It's no other than former vice president and president GMA ang nagsabi, no? Ang nagbigay ng recognition na si Vice President Sara lang ang may pinakamalaking boto. Even malaki pa kay BBM sa buong history ng elections natin. So yun. So, I'm sure may mga kanya-kanyang reasons yan. Catholic Church, iba't ibang grupo, mga universities. But it's all, they have their own narrative. They have their own way. Meron silang sariling pagtingin sa nangyayari ngayon. No? Na yung ang gusto ko nga sana is may time na mag-dialogue. Mag-usap tayo. Huwag yung parang sige na lang tayo nag-aaway, no? Sige na lang tayo parang pataasan ng ihi. No? Parang hindi ko rin maintindihan. Bakit? Akademya pa naman yun. Doon yung mga anak natin nag-aaral, doon yung mga kabataan natin nag-aaral. Pero ganun yung pagpapalaki sa kanila.
At one time, when we were campaigning for the ball, for the enactment of the Bangsamoro Organic Law, kasama ko sila lahat. May mga trainings, mga workshops, conferences. Pero nung usaping Duterte, doon na kami parang nagkakaiba ang stand. No? But siyempre, sa demokrasya naman, kailangan natin irespeto yung view ng iba. Ang sa akin lang is, bigay tayo ng space for us to talk, for us to, hindi tayo magdebate. Kasi walang reason bakit mag-debate tayo. Let's have a dialogue. The same thing as we do inter-religious dialogue. Maybe it's about time that we also have an political dialogue. No? Mag-usap tayo. Kasi at the end of the day, ano ba yung basis natin? Tulad po sa Save the Coalition, no? Save the Philippines Coalition. Magkakaaway yan. No? Dati talagang grabe yung gulo ng pinagdaanan namin. No? May iba hindi nagsasama sa isang table, magano. Yung iba nga, yung tulad nung Marcos alis dyan. No? Sila yung unang-unang nanawagan talaga na umalis si Marcos. So talagang we recognize that. Yung maisog na yung grupo nagrarally na disclose nila yung issue ng corruption, no? Si Congressman Sid Bungab. No? So at the end of the day, ang isipin natin, wag yung sarili nating interest. Wag po yung pride. No? Kasi karamihan talaga sa Pilipino, pride. Kahit sa bar, alam po niyo yan, pride ng mga Pilipino. Why don't we set that aside and think, no? 3 years lang naman eh. Kung uupo si Inday Sara ngayon, and then 2028 mag-election, bakit takot sila na talunin si Inday? No? Kasi kung maganda yung programa nila, maganda yung mag-present nila sa Filipino people, then wala silang dapat, they should not be afraid. Kasi yung inisip natin ngayon dito is yung kinabukasan ng ating